Sa isang magandang araw, isang ordinaryong pamilya ang nagdiriwang ng kaarawan ng isang bata. Ang tatay ay nag-iihaw ng barbecue, habang ang nanay ay nakikipag-chat sa mga kaibigan, at ang mga bata ay namamangha sa kakayahan ng isang cowboy sa paghahagis ng latigo. Nang maglaon, ang mga bata ay kumakain ng cake, at ang anak na babae ni Cooper ay biglang nanlamig na nakatingin sa malayo. Lumingon ang lalaki at nakita ang isang malaking nuclear mushroom cloud na nabuo sa ibabaw ng lungsod. Sa sumunod na minuto, ang lakas ng pagsabog ay umabot sa kanilang tahanan. Itinago ng tatay ang kanyang pamilya sa isang vault, habang si Cooper at ang kanyang anak na babae ay tumalon sa isang kabayo at sumakay habang ang mga nuclear mushroom ay naglalabasan sa kanyang likuran. Lumipas ang 219 na taon. Si Lucy ay isang dalaga na nagtataglay ng maraming kakayahan at nakatira sa Vault 33 kasama ang kanyang ama at kapatid na si Norman. Sa kasamaang palad, imposible siyang makahanap ng isang lalaki na hindi niya kamag-anak. Sa makatuwid, nagpa siya ang konseho na payagan siyang kumuha ng asawa mula sa ibang kolonya. Ang masayang babae ay nagsuot ng communal wedding dress habang ang kanyang mga kapitbahay, sa pangunguna ng kanyang ama, ang Vault's Warden, ay naghahanda ng mga mesa para sa kasal na makikita sa isang field na napapalibutan ng isang 3D na imahe ng malalayong bundok. Masaya ang ama para sa kanyang anak, nang hihinayang na hindi nabuhay ang kanyang ina upang makita ang kanyang kasal. Pagkatapos ay dumating ang sandali nang ang mga tao ay tumungo sa portal na binabantayan ng gatekeeper na si Chad, ang pinsan ni Lucy. Matagal na niyang mahalang babae, ngunit kailangan tanggapin ng patas ang genetic rule. Pinindot ng binata ang isang buton at bumukas ang portal, pinapasok ang isang delegasyon mula sa isang karatig na kolonya. Ipinaalala sa kanila ng kanilang pinuno na para sa bagong miyembro, dapat silang magbigay ng mga buto at mga spare parts para sa makinarya at isang binata ang dinala kay Lucy. Ang kanilang kasal ay dinaos at lahat ay nakaupo sa mga mesa. Napansin ng mga residente ng Vault na ang mga bisita ay medyo masungit ngunit nagpa siya na huwag tumuon dito. Ang ama ni Lucy ay nagpahayag ng isang talumpati na umaasa na ang susunod na henerasyon ay magpapatuloy sa ibabaw ng mundo. Ang mga tao ay sumasayaw at nagsasaya sa kanilang sarili, na labis na ikinagalit ni Norman. Hiniling ng nobyo sa dalaga na ipakita sa kanya ang kwarto at dinala siya nito sa silid. Nagsimulang gampanan ng mag-asawa ang kanilang mga tungkulin habang nagpapatrolya si Norman sa kolonya at biglang nahanap ang bangkay ng isa sa mga kolonista at hindi inaasahang nakarinig si Lucy ng isang sigaw sa malayo. Isinuot niya ang kanyang Pip-Boy na agad na nagpakita na ang kanyang asawa ay nahawaan ng radiation na nagpapahiwatig na siya ay nagmula sa labas ng vault. Nang mapagtanto na nabunyag ang kanyang sikreto, sinunggaban niya ito at ibinato sa pader. Nalilito, pinapanood ng babae ang lalaki habang kumukuha ng kutsilyo at naghahanda upang patayin siya. Naalala ni Lucy ang kanyang kakayahan at sinubukan niyang kunin ang kutsilyo, ngunit sinaksak siya ng lalaki sa tagiliran. Sa sandaling iyon, tumunog ang isang alarma. Nag-ambala ang lalaki at hinampas siya ni Lucy gamit ang isang plorera sa ulo, pagkatapos ay nagbigay ng paunang lunas sa kanyang sarili at nagmamadaling pumunta sa lagayan ng mga armas, kung saan nakahanap siya ng pistol at nagmamadaling pumunta sa silid kung saan nananatili ang kanyang mga kapwa-tribo. Napatay niya ang isang dayuhan na nakatagpo niya, ngunit sa paglabas ng silid, nasaksihan niya ang isang tunay na labanan. Nagawa ni Lucy na iligtas si Norman nang lumitaw ang kanyang asawa, ngunit nilunod ng kanyang ama ang manugang sa isang drum ng tubig at sumugod sa senyales tungkol sa isang nakapasok na mga kaaway. Sinundan siya ni Lucy at nag-freeze sa harap ng isang pangkat ng mga dayuhan na nang hostage sa mga residente ng vault. Ang pinuno ng umaatake ay nag-alok sa lalaki ng isang pagpipilian, ang kanyang mga kapwa-tribo o si Lucy habang sinusubukan ng babae na unawain kung ano ang ibig sabihin nito. Ikinulong siya ng kanyang ama sa isang kompartamento pagkatapos kung saan dinala siya ng kanyang mga bihag mula sa ibabaw nang ang isang pagsabog ay sumira sa mga tarangkahan. Samantala sa ibabaw ng lupa, sa barracks ng Brotherhood of Steel, binugbog ng mga binata ang isa sa kanila na si Paladin Maximus. Tinulungan siya ng kaibigan niya na makabangon at dinala sa klase kung saan tinuturuan sila ng mga kapaki-pakinabang na kasanayan sa kaparangan upang sila ay magsilbing mga kabalyero. Sila ay mga seeker at guardian at dapat na makilala ang mga sinaunang artifact. Sa oras na ito, sa labis na paghanga ng Paladin, dumating ang mga Iron Knight sa base. Nang maglaon ay dinala ng kaibigan si Maximus sa isang garage kung saan nakaimbak ang kanilang baluti upang tingnan ang mga ito. Nang maglaon ay narinig ni Maximus ang mga sigaw ng kagalakan at nalaman na ang ilan sa kanila ay na-promote. Kabilang sa mga ito ang kanyang kaibigan na magiging assistant ni Knight Thaddeus.
Ngunit sa umaga, ang barracks ay ginising ng isang mabangis na hiyawan. May naglagay pala ng blade sa bota ng magiging assistant at nasugatan ng husto ang paa ng dalaga, at si Maximus ay inaresto at dinala sa pinuno ng Brotherhood. Samantala, ibinabalik ang kaayusan sa Vault 33. Tinahi ni Lucy ang kanyang sugat sa tiyan habang nagtipon ng mga tao para sa isang pulong ng konseho. Hiniling niya na magkaroon ng isang pulutong at ipadala sa ibabaw upang hanapin ang kanyang ama. Gayunpaman, tumanggi ang konseho na gawin ito. Pagkatapos ay inipon ni Lucy ang mga kinakailangang bagay at tumungo sa tarangkahan, kasama ang kanyang kapatid. Nagmamadali si Chad na sumama sa kanya, ngunit pinatulog niya ito at nagpaalam kay Norman. Bumukas ang gate at humakbang ang babae sa ibabaw. Sinuri niya ang mundo ng buhangin, kung saan nananatili pa rin ang mga bakas ng mga nakaraang trahedya, at naglakad patungo sa dagat. Inakusahan si Maximus ng pananakit sa isang kasama dahil sa inggit, ngunit itinanggi niya ito. Napagtanto ng pinuno na ang binata ay hindi nagkasala at hinirang siya bilang isang assistant ng isang Iron Knight. Kinabukasan, itinalaga ng pinuno ang mga kabalyero at ang kanilang mga assistant sa paghahanap ng isang nakatakas na scientist na nagnakaw ng isang napakahalagang bagay. Sina Knight Thaddeus at Maximus ay sumakay sa isang helicopter at lumipad sa kanilang itinalagang sektor. Kasabay nito, ang isang pangkat ng mga bounty hunters ay inaakit ang isang mabangis na ghoul mula sa libingan upang hanapin ang scientist na patungo sa witch na si Moldaver, na dating kasama ng ghoul. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nabaril ng ghoul ang mga hunter at umalis sa kanyang sariling kagustuhan. Naglakbay si Lucy sa ibabaw at isang araw ay huminto sa kampo malapit sa isang abandonadong bahay. Gumawa siya ng apoy at nakatulog sa tabi nito. Nagising siya sa kakaibang tunog at nakita niya ang isang aso na nilalamon ng isang malaking insekto. Ipinaliwanag ng isang lalaking nakaupo sa tabi ng kanyang apoy na ang mga ipis ay hindi lamang nakaligtas sa pagsabog ng nuclear, ngunit sila ay nagmutate at ngayon ay lubhang mapanganib. Pinayuhan niya ang dalaga na bumalik sa vault dahil hindi niya alam ang mga alituntunin sa labas na mundo. Ngunit obligado si Lucy na hanapin ang kanyang ama, kaya umalis ang lalaki. Samantala, ang Iron Knight at si Maximus ay nakarating sa tamang sektor. Malapit sa kanilang landing spot, ang pinaghahanap na scientist at ang kanyang aso ay nagtatago sa isang kuweba. Maya-maya, dumating doon ang Knight at ang kanyang assistant. Agad na nahanap ni Maximus ang landas ng hinahanap na scientist at ang mga Knight ay nagtungo sa kuweba. Napilitan din si Maximus na sumama sa kanya kahit na wala siyang baluti. Sa loob, isang higanteng mutant cave bear ang umatake sa kanila. Ang Knight ay nakibahagi sa labanan, ngunit ang halimaw ay nagtagumpay sa kanya at si Thaddeus ay biglang nagsimulang tumakbo. Halos hindi mapatay ni Maximus ang malaking halimaw. Ang kabalyero pala ay isang mahinang tao na sinisisi at iniinsulto ang binata. Pagkatapos ay tumanggi si Maximus na buhayin ang nasugatang kabalyero at hinayaan siyang mamatay na nagpas siyang hanapin ang takas mismo. Siya mismo ang nagsuot ng baluti at natutong gamitin ito. Ang binata ay namangha sa kung paano nadagdagan ang kanyang lakas at ang walang hanggang mga oportunidad na nabuksan sa kanyang harapan. Nagkataon na iniligtas niya ang isang mahina, bagaman lumalabas na ang tao ay hindi masyadong magaling. Napagtanto niya na kailangan niyang malaman kung sino ang karapat-dapat na protektahan muna. Samantala, nakarating si Lucy sa isang bayan kung saan pinayuhang maghanap ng mga pahiwatig ng mga kidnapper ng kanyang ama. Pumasok siya sa isa sa mga tindahan ng isang matandang tindera, kung saan nakilala siya bilang residente ng vault at pinayuhan na umalis sa lugar na ito. Ang mga vault ay mga tirahan sa ilalim ng lupa kung saan nagtago ang mga mayayaman habang ang mundo ay nawawasak, kaya walang sino man dito ang tutulong sa kanya. Lumabas ang babae kung saan muli siyang nilapitan ng scientist na may kasamang aso, na nagulat na nandoon pa rin siya. Ngunit pagkatapos ay ang tindera, na lumabas na naghihintay sa kanya, ay tumawag sa kanya, at biglang lumitaw ang ghoul na dumating din para sa scientist. Balak niyang kunin siya habang nangako ang tindera ng pera sa sinumang tutulong sa pagprotekta sa scientist. Pagkatapos ay binaril ng ghoul ang scientist sa binti para pigilan siyang makatakas at handang makipaglaban sa mga gustong kunin ang gantimpala. Binaril ng ghoul ang lahat habang pumasok si Lucy sa shop, hinanap ang order book at nalaman ang address ni Moldaver. Gusto niyang umalis, ngunit nakita niya kung paano sinaktan ng ghoul ang aso ng scientist at narinig niya ang kanyang paghingi ng tulong. Tumayo siya para sa kanya at binaril ang ghoul gamit ang isang capsule na nagpatawa lamang sa kanya. Pagkatapos ay dumating ang isang kabalyero sa harap ng ghoul. Hiniling ni Maximus sa babae na bantayan ang scientist habang nakikipaglaban siya sa ghoul.
Dinala niya at ng tindera ang nasugatan na scientist sa tindahan, kung saan inilagay ng babae ang isang bakal na paa sa kanya at nag-alok na samahan siya kay Moldaver na nagbigay sa kanya ng mga coordinate. Ang dalawa ay umalis habang ang ghoul ay nakikipaglaban sa kabalyero at mabilis na nahanap ang kanyang kahinaan. Hindi pa sanay si Maximus sa paggamit ng mga kakayahan ng suit na nagdulot ng pagkawala ng kanyang kakayahan sa pag-navigate. Ang Iron Knight ay itinapon sa malayo sa tindahan at sa sandaling iyon, napagtanto ng ghoul na ang kanyang target ay nakatakas. Samantala, huminto si Lucy at ang scientist para magpahinga at ang babae ay natatakot na pinagmamasdan ng duguan na binti ng scientist. Napagtanto niyang hindi sila aabot at kinumpirma ito ng lalaki. Ipinagtapat niya na malapit na siyang mamatay, ngunit dapat niyang ihatid ang kanyang ulo kay Moldaver. Naglabas siya ng lag-ari at namatay. Makalipas ang ilang sandali, nakita ng ghoul ang walang ulo na katawan ng scientist sa gitna ng mabuhangin na kaparangan at sinundan ang landas ni Lucy na dinadala ang ulo kay Moldaver. Sa lalong madaling panahon ang babae ay huminto upang magpahinga at pagkatapos ng merienda, sinuri ang ulo, nagtataka kung ano ang espesyal dito. Nagpasok siya ng tracking device sa butas ng ilong nito kung sakali. Sinuri ni Maximus ang baluti at nakakita ng malfunction. Bigla siyang tinawagan mula sa base na ikinagulat niya. Iniulat niya ang pagkamatay ng kanyang assistant at pinangakuan ng kapalit kahit na mahigpit niyang tinutulan ito. Ang binata ay nagtungo sa pinakamalapit na bayan kung saan nakahanap siya ng isang pagawaan at ibinigay ang lahat ng pera na mayroon siya upang ayusin ang sirang module. Ngunit nang bumalik siya sa suit, natuklasan niya ang isang gang ng mga lokal na raider na sinusubukan sirain ang mga piraso ng baluti para sa scrap metal. Nakipag-away siya, ngunit natamaan siya ng malakas sa mukha. Nagkamalay ang binata para lang makitang nasira ang baluti. Kinuha niya ang isang piraso ng metal na nakalatag sa malapit at ginamit ito upang patayin ang mga magnanakaw. Pagkatapos ay nakita niya ang isang helicopter na dumarating na nagbaba ng isang bagong assistant. Ang assistant pala ay isa sa mga nagpapahirap sa kanya mula sa training camp. Nagawa ni Maximus na isara ang helmet at hindi napansin ng bagong assistant ang pagpapalit. Narating ni Lucy ang lugar kung saan dating nakatayo ang Hollywood. Huminto siya sa isang lawa nang inatake siya ng hindi kilalang halimaw, inagaw ang backpack na may ulo ng scientist at naglaho sa tubig. Sinubukan ni Lucy na subaybayan ang magnanakaw ngunit nahuli siya sa paningin ng ghoul kung saan ipinaliwanag niya kung ano ang nangyari sa ulo. Sa oras na ito, siniyasat ng Vault Council ang pagtakas ni Lucy, pagkatapos ay napagtanto ni Norman na walang sino man ang nagnanais na hanapin ang kanyang ama o kapatid na babae. Sa disyerto, pinahihirapan ni Maximus ang assistant sa iba't ibang mga maling gawain na naghihiganti sa mga nakaraang kahihiyan, ngunit ang huli ay patuloy na naglilingkod sa Iron Knight ng maluwag sa loob. Nahanap nila ang bakas ng ghoul gamit ang isang espesyal na aparato, sinundan sila at nakita ang walang ulo na katawan ng scientist. Samantala, ang ghoul ay nag-set up ng isang hunting mission para sa halimaw sa ilalim ng lawa, gamit ang babae bilang pain. Hindi nagtagal, lumabas ang halimaw sa lawa. Hinawakan nito si Lucy, ngunit nagawang hilahin siya ng ghoul palabas. Halos hindi napigilan ng babae ang pag-atake, ngunit ang halimaw sa ilalim ng dagat ay nakatakas, kinuha ang kanyang bota. Kinaladkad ng galit na galit si Lucy. Sa oras na ito, nilagyan ng assistant ng Iron Knight ang baluti ng tubig. Kinukwento ang kanyang buhay. Inamin ng lalaki na sa katunayan, siya ay isang disenteng lalaki at tinalo nila siya bilang bahagi ng tradisyon tulad ng ibang mga baguhan. Ngayon ay nagsisisi siya na hindi nabuhay si Maximus para sa serbisyo. Nagpatuloy sila at hindi nagtagal ay nakarating sila sa lawa. Ang dalawa ay pumasok sa tubig at agad na nakita ang halimaw. Hiniling ni Maximus sa assistant na pumunta sa pampang at siya mismo ang lumaban, ngunit binaril ng lalaki ang nilalang at hinabol siya nito. Nakuha ni Maximus ang lalaki mula sa mga panga ng halimaw at namatay ito, na iniluwa ang ulo ng scientist at ang bota ni Lucy sa huling pagkilos nito. Pagkatapos ay isang aso ang tumakbo palapit sa kanila, na sumunod sa kanila. Dinala ng ghoul si Lucy sa kaparangan, tinanggihan ng pagsusumamo niya sa tubig, at hindi nagtagal ay nakarating sila sa lugar kung saan dating nakatayo ang isang movie studio, kung saan nagtatrabaho ang aktor na si Cooper at ang kanyang asawa. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang abandonadong klinik kung saan maririnig ang mga sigaw ng lalaki. Pagpasok, nakita nila ang isang dating kakilala ng ghoul na sumasailalim sa mutation at paghihirap dahil dito. Maaaring maibsan ang kondisyon sa pamamagitan ng espesyal na gamot, ngunit wala nito ang ghoul. Kaya't pinaginhawa ng ghoul ang kaawa-awang kaluluwa mula sa kanyang paghihirap.
Hindi maintindihan ng dalaga kung bakit niya ginawa iyon, ngunit ipinaliwanag niya na kailangan nilang makakain. Binanggit ng babae na naghihirap din sila, ngunit hindi nila kinakain ang kanilang sariling uri. Pagkatapos ay pinilit ng ghoul si Lucy na putulin ang katawan upang dalhin ang karne na ito sa kanila. Nagpatuloy sila, kahit na mahirap para sa babae na walang tubig. Hindi nagtagal huminto ang ghoul sa harap ng isang istruktura kung saan naipon ang radioactive na tubig. Hindi napigilan ni Lucy at sinimulan nitong inumin na nakuha ang pag-aproba ng kanyang kasama. Sa wakas ay nagsimula na niyang maunawaan ang buhay sa kaparangan. Siya ang kanyang kinabukasan at hindi na ito magtatagal. Pagkatapos ay umubo ang ghoul at sinubukan ni Lucy na gamitin ang sandaling ito para makatakas, ngunit huminto siya sa harap ng isang malaking bunganga kung saan siya nahuli ng kanyang latigo. Sinubukan niyang kumawala at hindi sinasadyang nakagat ang daliri ng ghoul kung saan pinutol nito ang isa sa mga daliri nito. Hindi nagtagal ay nakarating sila sa isang lumang supermarket kung saan inialok ng ghoul ang babae kapalit ng mga bagay na kailangan niya. Sa kanyang gulat, pumasok si Lucy sa gusali, hindi napansin na nawalan ng malay ang ghoul. Sa loob, sinalubong siya ng isang robot. Inaanyayahan nito si Lucy na sumunod at nagtanim ng bagong daliri para sa kanya. Pagkatapos ay naaawa ito sa kanya at umamin na kukunin lang nito ang kanyang mga organo at agad siyang pinatulog. Nang maglaon sa vault, si Norman ay naghahatid ng pagkain sa mga dayuhan na nahuli sa panahon ng pag-atake, at isa sa kanila ang umamin na ang mga naninirahan sa Vault 32 na kanilang nasakop noon ay nagpaplano ng isang bagay na napakasama. Sinubukan ni Norman na i-access ang network upang maghanap ng impormasyon tungkol sa Vault 32, ngunit ang data ay nakatago. Kasama si Chad, nilinis nila ang mga kalat at tumungo sa Vault 32, kung saan nakahanap sila ng isang wasak na bukid at ang mga natuyong bangkay ng mga naninirahan. Pero kung patay na sila nang dumating ang mga dayuhan, marahil ay nagpatayan sila. Nagising si Lucy at nakita niya ang maraming babae na nakakulong sa mga glass cabinet, handang hiwain para sa mga organ. Ang robot ay naghanda upang buksan ang kanyang dibdib, ngunit naputol ang kanyang mga tanikala sa halip at sinaksak niya ito mula sa ilalim ng lagari at hindi na gumana ang robot. Pagkatapos ay nilagyan niya ang mga siring ng mga panlinis ng banyo, nireprogram ang robot, at kasama ito ay pumunta siya sa may-ari ng nakakakilabot na lugar. Pinilit niya silang palayain ang mga bilanggo at tumakas ang mga tao, ngunit hindi lahat. Pinilit sila ni Lucy na buksan ang mga huling kulungan. Ang mga dayuhan ay sumunod at lumabas ang mutant na agad na pinatay ang dalawang mga ngalakal ng organ. Tiningnan ni Lucy ang lugar habang naghahanda ang huling mutant na salakayin siya, ngunit may nakita siyang pistol sa kanyang kamay. Dito na nagtatapos ang kwento. Kung nagustuhan mo ito, huwag mahihiyang pindutin ang like button, at kung hindi mo ito nagustuhan, pindutin ang dislike button ng 2 beses para lang makasigurado. And as always, thank you for watching.